Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH. And may good news nga po tayo. Nung ano po ata ito, nangyari 29? Yes, Monday. So, ito pong tinutukoy ko na good news is inauguration po ito ng Malitubog, Maridagaw Irrigation Stage 2 in Pikit, Cotabato. Ayan, sa mga ito lang po disclaimer, or ito lang masasabi ko sa mga nagsasabi na pinababayaan po ni President Bongbong Marcos ang Mindanao. Patunay lang po ito na walang ganong kaganapan. Kasi kung yung mga, di ba naalala nyo ng previous administration, nagtatampo yung mga nasa Mindanao. Kasi daw naturingang ang presidente ay taga Mindanao, inuuna daw po ang nasa Luzon. Well, problema niya na po yun. Siya po ang may kasalanan nun. Huwag niyo po isisisi sa iba. Choice niya po yun. Kumbaga may choice naman siya na pukosan ang buong Pilipinas. Well, in fact, I don't think so kasi kung maaalala nyo, yung budget nga doon sa anak niya, di ba, malaki. Pero yun nga lang, asan ba napunta yung budget na yun? So, going back, alala nyo po yung sinabi ni President Bongbong Marcos na sama-sama tayong babangon muli. Ito po yung ibig sabihin niya. Na hindi niya uunahin ang Luzon, hindi niya uunahin ang Visayas, hindi niya uunahin ang Mindanao, kundi uunahin niya ang buong Pilipinas. Siyempre bilang presidente, hindi yung ganun kadali. Kasi yung iba atat. Biruin mo, magto 2 years pa lang si President Bongbong Marcos bilang presidente ng Pilipinas. Pero gusto nila agad gawin lahat ni PBBM. Biruin mo, saglit na panahon lang yan. Yan magto 2 years pa lang siya. Wala pa siyang 6 years, guys. Kaya huwag kayo masyadong atat. Kasi yung 4 years na dadaan na yan, marami pa po ang magagawa ng administrasyon. Mas maraming proyekto ang maitatayo. Mas maraming trabaho ang maibibigay sa mga kababayan natin at mas uunlad ang bansa. Ito ba yung weak leader? Ito ba yung walang ginagawa? Observe ko pag may mga good news or may mga ginagawa ang administrasyon, hindi ko nakikita ang mga bashers ni PBBM sa comment section ng iba't ibang platform ng may handle is government. Like PCO, walang nakikitang negative comments. Facebook ni President, wala kang makikitang negative comments. RTVM, wala kang makikitang negative comments. Wala kang makikitang haha-react. Kasi sila mismo mahihiya pagtatawanan nila, nakita nila may ginagawa yung presidente. Yan ba ang weak? Yan ba ang walang ginagawa? O yan lang ang nasasabi ng mga kritiko at suporta ng mga kritiko na yan? Kasi nagbubulag-bulagan sila. Hindi kasi nila matanggap na may ginagawa ang administrasyong Marcos. Hindi nila matanggap na taliwas yung mga pinapakalat na fake news ng mga sinusuportahan nila sa ginagawa ng PBBM. Kasi tahimik lang si Presidente. Hindi siya yung tipo ng taong nagyayabang, nagmumura. Hindi siya ganun. Trabaho po ang inuuna niya. Hindi siya yung tipo ng taong maninira para lang mas magmukhang magaling sa mata ng mga kababayan natin. No. Kesa magdadagdak siya, kikilos po siya, ipapakita niya po na ito, kahit binabatikos nyo ako, kahit hinuhusgahan nyo na ako, magtatrabaho ako para sa bansa. Babasahin ko po yung mensahe ni President Bongbong Marcos dun sa inauguration. So, ang sabi po ni President, ang tubig ng irigasyon na ito ay hindi lang buhay sa ating pananim. Ito rin ang didilig sa kapayapaan na ating binubuhay. Sa demokrasyang ating pinapalago, ang patubig na ito ay hindi lang magpapalaki ng ani ng palay, mais at kulay. Ito rin ay inaasahang magbubunga ng matamis na pag-unlad na matitikman ng lahat. So, ayan po nakikita nyo naman na ginagawa po ng administrasyon. Ang lahat, syempre, para sa mga kababayan natin. Tandaan nyo po, hindi po kaya ng 1 araw, 2 araw, 3 araw, 1 linggo, 1 buwan. Yung mga proyektong yan. May mga proseso po yan. Hindi po yan yung minamagic na pag isang ganun lang, okay na, natayo na.
isang ganun lang, bumaba na ang presyo ng bilihin. Isang ganun lang, okay na lahat. No, hindi po ganun. Sabi ko nga sa inyo, galing tayo sa pandemya. Ito po yung stage kung saan nagre-recover pa lang ang lahat. Kayo ba? Isang ganun lang ba umasenso na kayo after ng pandemic? Isang ganun lang ba nakabangon na kayo after pandemic? No. What more yung buong Pilipinas? Isang ganun lang ba yumaman na kayo? Di ba hindi? Isang ganun lang ba okay na ba lahat? No. It takes time. May mga proseso po yan. Hindi po yan ganun kadali. Tapos kayo mamadaliin nyo si PBBM. Ang problema niya buong Pilipinas. Halimbawa na lang ikaw may negosyo ka. Or ikaw nagtatrabaho pa. Yayaman ka ba agad? Diba it takes time, effort, at kailangan mong pagtrabahuhan lahat. Tapos kayo kung makapagsalita kay Pangulo, akala nyo naman ganun kadali. Akala nyo naman sa isang ganun lang napatayo na yung mga irrigation, napatayo na yung mga pabahay, nakapagpatayo na ng kalsada. No, hindi po ganun kadali yun. Kung sa inyo madali, sa tingin nyo bakit hindi kayo ang magpresidente at hindi kayo ang gumawa nun? Total, madali lang para sa inyo. Madali nyo sabihin kasi hindi naman kayo ang gumagawa. Madali nyo sabihin kasi hindi naman po kayo yung nag-handle. Diba? Tayo nga nag-pandemic. Hindi tayo makaahon. Hindi ko sinasabing lahat, pero karamihan sa atin, hindi pa po nakaka-recover 100%. Ganun din po ang bansa natin. Kaya sana instead na magsiraan, instead na mag-away-away dyan, bakit hindi na lang tayo magtulong-tulong? Diba? Para mas mapaunlad ang Pilipinas. Kesa nagsasayang tayo ng laway, makipag-away kung kani-kanino, na kapwa natin Pilipino. Magtrabaho tayo para umasenso ang buhay natin. Hindi yung iaasa natin sa gobyerno. So, itutuloy ko po yung mensahe ni President. This irrigation would water not only the crops we grow, but the peace that we want to take root in this land, because peace and freedom must be tended and watered as well. The MMIP-2 covers a total agricultural land area of 9,528 hectares in the province of North Cotabato and Maguindanao del Sur. It is projected to cater more than 4,000 farmers in the Bangsamoro Autonomous Region, Muslim Mindanao, as El Nino continues to impact the agriculture sector. Once operational, the projected harvest from the project is around 110 kavans of rice per hectare, which is equivalent to an average of 1 billion production value annually. President Marcos Jr. commended the National Irrigation Administration for this accomplishment and urged the agency to remain steadfast in its commitment to ensure the realization of all agricultural projects in the region. Likewise, he encouraged the beneficiaries to continuously support and maintain the MMIP tool, noting that there are more upcoming projects for the benefit of the BARM. Marami pa pong serbisyo ang ilalaan upang maitaas ang antas ng pamumuhay ng ating mga kababayan, lalo na ang mga nasa BARM. Ginagarantiya ko sa inyo na ang Build Better More ay hindi lang pangkalunsuran, ito ay pangkanayunan at pangkalahatan. President Marcos Jr. reassured the audience in his keynote message. So yun po yung mensahe ni President Bongbong Marcos doon. So malinaw na lahat ginagawa ng Administrasyong Marcos hindi lamang para sa Luzon, sa Visayas, para sa Mindanao, bagkus para po sa buong Pilipinas. Walang mauuna, walang mahuhuli, walang priority, walang mapag-iiwanan. Kagaya nga po ng sinabi ni President Bongbong Marcos, sama-sama tayong babangon muli.